Ang mga teritoryo na nasasakupan ng Nine Dash Line ay inaangkin lahat ng China at ayon sa kanila ay pag-aari nila ang mga sakop nito. Kinalauna na in-update nila ito at naging Nine Dash Line na lamang kung saan inalis nila ang Gulf of Tonkin. Alam mga utol, may pangontra tayo dyan sa mapa na yan ng China. Yung tinatawag na Murillo Velarde map na kung saan iginuhit pa yun ng isang Espanyol nung panahon ng 1837 kung hindi ako nagkakamali sa petsa. Okay, so nung binenta ng Spanish government ang Pilipinas sa Amerika, kasama na sa mapa yung Sipukot Island o yung, kung hindi ako nagkakamali, yung itong nasa may Zambales, okay? Scarborough Shoal at itong ilang bahagi ng Spratly Island na siyang kiniklaim ng China. Sa madalit sabi, tayo mismo ay may historical evidence o may historical evidence na mapa na atin na yun, na bahagi na ng Pilipinas, yung mga isla na yun, kaysa kumpara dito sa kiniklaim ng China. So 1947 kanila, sa atin 1837. Talay na muna natin. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Ito'y mula kay Kasaysayang Pinoy, mga utol. At syempre, gaya ng dati, tayo magbibigay ng ating mga insights. At syempre, kailangan ko rin ng inyong mga saloobin at mga opinion hinggil sa usaping ito. Tungkol pa rin sa West Philippine Sea, mga utol. Kita nyo naman sa title. Sa wakas, ito lang pala ang solusyon sa tensyon ng West Philippine Sea. Meron na. So ano nga ba ito? Nang ating alamin mula kay Kasaysayang Pinoy, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video game na alamin na natin to. Tila kasabay din ng alinsangan na nararanasan natin ngayon sa Pilipinas ang init ng tensyon na nagaganap sa West Philippine Sea at sa mga bansang may kaugnayan dito. Sa mga lumabas kasi na balita ay tila pinaghahanda ng Pilipinas ang mga posible nating maging aksyon sa oras na muling mangharas ang mga tauhan ni Xi Jinping sa West Philippine Sea. Kabi-kabilang mga bansa ang sumusuporta sa Pilipinas at sinabi nilang handa silang tulungan ang ating bansa sa abot ng kanilang makakaya kung ipagpapatuloy ng China ang kanilang ginagawang pangaharas. Nariyan ang Amerika, Japan, Australia at iba pang mga bansa. Ang mga bansang ito. Teka lang, bakit nga ba napakaraming kumakampi sa Pilipinas kumpara sa China? Kasi po yung claim naman natin at tsaka hindi naman tayo yun ang bubuli. At nakikita naman yun ng iba't ibang bansa na concern sa nangyayari dito sa West Philippine Sea na hindi talaga tayo yung nagsisimula ng hindi pagkakaunawaan dito bagkos itong China. So malinaw yan sa kanila o sa mga leader ng mga bansa na iyan na kumakampi sa atin. So kinukundina na nila talaga yung ginagawang iyan ng China. Tuloy na muna natin. Japan, Australia at iba pang mga bansa. Ang mga bansang ito ay naniniwalang hindi dapat idaan sa dahas ang alitan sa West Philippine Sea at kung sino umano ang naaagrabyado ay dapat nilang tulungan. Tama. Sa mga nagdaang buwan, ilang beses nang hinaras ng China ang Pilipinas sa sarili nating mismong teritoryo, kaya mahahalata din kung sino talaga ang namimisikal at nang aagrabyado. Marami na ang mga nananawagan na mas maiging idaan na lamang ang alitan sa mas maayos at payapang pamamaraan. Subalit ang China, walang planong makipagdialogo at mas pinipilit pa rin nila kung ano ang nasasaad sa kanilang mapa na umunoy nagpapakita na sa kanila ang South China Sea kabilang na ang ilan sa ating mga teritoryo. Mga utol, take note yung mapa na kanilang ipiginigiit na yung 9 dash line na ginawa nilang 10 dash line ay wala po talagang historical evidence at wala talagang matibay na batayan na talagang pag-aari nila yung katubigan ng South China Sea na siyang inaangkin nila. Yun po yun napakalinaw nun at alam yun ng lahat ng miyembro ng United Nations na wala talaga silang rightful claim dyan sa South China Sea. So, pero ginigiit nila sa mundo na kanila iyon. So, yun doon na po nagkakaroon talaga ng problema. Okay? So, kung kailan titigil tong China, hindi po natin alam.
Wala ding magiging saysayang dialogo dahil kung matatandaan, kahit na pumabor sa atin noon ang Court of Arbitration, hindi pa rin ito sinunod ng China at tila binaliwala nila ang napagdesisyonan. Wala pa rin makakapigil sa kanila sa balak nilang sakupin ang halos kabuuan ng South China Sea. Tama. Pero alam nyo ba na mayroon palang solusyon na maaaring gawin ng mga bansang nasasangkot ngayon sa agawan ng teritoryo sa South China Sea? Mga solusyon na hindi kailangang idaan sa dahas upang makamit ang minimithing kapayapaan ng bawat bansa. Halina't alamin natin ang mga ito. Ops, teka, bago tayo dumako dyan sa exciting parts, mga utol. Alam ko di ba parang na-discuss na natin ito na gawan ko ng reaction video, yung pwedeng gawin ng United Nations. And sa pagkakaalam ko, kung hindi ako nagkakamali, itong China, member din ng United Nations. Okay? Parang permanent member. Na siyang, yung UNCLOS na binuo ng United Nations, which is yung United Nations Convention on the Law of the Sea, isa rin ang China sa pumirma. Ngunit nung nilabas nila yung arbitration na nagsasabing Pilipinas ang siyang rightful owner o may claim doon sa mga bahagi ng West Philippine Sea na siyang inaangkin ng China, yun po ay sinabi ng China talaga. Ilang beses nila sinabi na void at hindi nila ino-honor yung desisyon na iyon ng korte, ng UNCLOS. So malinaw yun. Okay, tuloy muna natin. Hindi na lamang Pilipinas ang nagiging kaaway ng China pagdating sa teritoryo sa South China Sea. Ilan pa sa mga bansa tulad ng Brunei, Taiwan, Indonesia at Vietnam ay tila inaagawan din ang teritoryo ng bansang China. Totoo yan. Ayon sa China na inaangkin ang buong South China Sea, taong 1947 ang ginawa ang sikat na mapang ito ngayon na kanilang ipinagpipilitan sa mundo. Sa orihinal na mapang ito makikita ang 11 dash line na mula sa Gulf of Tonkin patungong Paracel, Spratly Islands at halos sakop din ito ang bansang Taiwan. Ang mga teritoryo na nasasakupan ng 9 dash line ay inaangkin lahat ng China at ayon sa kanila ay pag-aari nila ang mga sakop nito. Kinalauna na in-update nila ito at naging 9 dash line na lamang kung saan inalis nila ang Gulf of Tonkins. Alam mga utol, may pangontra tayo dyan sa mapa na yan ng China. Yung tinatawag na Murillo Velarde map na kung saan iginuhit pa yun ng isang Espanyol nung panahon ng 1837 kung hindi ako nagkakamali sa petsa. Okay? So nung binenta ng Spanish government ang Pilipinas sa Amerika, kasama na sa mapa yung Sipukot Island o yung, kung hindi ako nagkakamali, yung itong nasa may Zambales. Okay? Scarborough Shoal at itong ilang bahagi ng Spratly Island na siyang kiniklaim ng China. Sa madalit sabi, tayo mismo ay may historical evidence na mapa na atin na yun, na bahagi na ng Pilipinas, yung mga isla na yun, kaysa kumpara dito sa kiniklaim ng China. So 1947 kanila, sa atin 1837. Talay na muna natin. Matapos muli ang ilang taon, ginawa naman nila itong 10 dash line hanggang sa baybayin malapit sa Taiwan. Tama. Pilit na inaangkin ng China ang nasa 80% ng South China Sea base sa kanilang historical records. Nakadokumento ito sa kanilang kasaysayan at ayon sa kanila ay nangingisda na sila doon bago pa man maglayag ang mga European sa lugar. Sila ay nagmula sa isla ng Hainan. Ang South China Sea ay may tuturing na lifetime ng Vietnam. Maraming mga digmaan ang pinagdaanan sa pagitan ng China at Vietnam at marami ng mga buhay ang nawala dahil sa nasabing lugar. Tulad ng China, inaangkin din ng Vietnam ang Spratly at Paracel Island. Ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansang ito ay naging maaksyon noong mga naunang dekada na sa katunayan, taong 1974, noong inagaw ng China ang Paracel Island sa Vietnam, nasa 70 Vietnamese ang namatay. Taong 1988, muli na namang nagpang-abot ang dalawang bansa na ikinamatay naman ng hindi bababa sa 60 manlalayag. Ang land border sa pagitan ng dalawang bansang ito ay matagal na nilang naayos, pero kung pag-uusapan, ang kanilang nasasakupan sa karagatan ay parehong komplikado sa mga bansang ito. Sa ngayon ay maraming mga nag-overlap sa karagatan na nasasakupan ng Vietnam, Malaysia at Pilipinas. Naging bahagi ang Vietnam ng ASEAN sa halos 20 taon mula nang ito'y maitatag at isang bansang ito sa masasabi nating mas nagpatibay sa institusyon.
Maliit lamang na parte ng South China Sea ang inaari ng Vietnam, hindi kagaya ng China na halos buong South China Sea ay gusto nilang angkinin. Ayon sa gobyerno ng Vietnam, ang kanilang inaangking teritoryo ay bahagi ng kanilang EEZ o Exclusive Economic Zone. Sa totoo lang mga utol, sa mga bansa dito sa Southeast Asia, no? Nag-overlap talaga kasi magkakatabi tayo, 'di ba? Indonesia, yung Malaysia, Brunei, magkakatabi kasi tayo eh. So, mag-overlap talaga yung tinatawag na exclusive economic zone, yung 200 nautical miles. Pero bakit hindi nagiging problema? Kasi napag-uusapan. Okay? Pero etong China, wala silang pakialam dyan sa mga ganyan-ganyan. Kahit pa napakalayo na nila, igigit nila namin yan. So, wala silang pag-uusap, hindi sila makikinig. Kumbaga, kayo lang yung makikinig sa amin, susunod lang kayo sa gusto namin. Parang ganon. Pero itong mga bansa na to, yung mga kaitbahay natin, kaya hindi tayo nagkakaproblema kasi nagkakaintindihan ng maayos. Okay? So ginagalang yung batas na meron sa Pilipinas, ginagalang natin yung batas na meron sila. At sa pag-uusap, tumutupad. Etong China, ilang beses na natin ito nakausap. May tinupad ba itong mga letse na to? Diba? Okay, pa-comment ang inyong opinion. Tuloy na natin. Balit ang nais na angkinin ng Vietnam ay mas malaki kumpara sa kung ano lamang ang nasasaad sa UNCLOS. Sinubukan ding dalhin ito ng Vietnam sa International Arbitration noong taong 2013, subalit hinarang sila ng bansang China at hindi ito natuloy. Sa ngayon ay mas naging agresibo ang bansang ito sa pagpapalakas ng kanilang hukbong sandatahang lakas, lalo na sa kanilang navy. Para naman sa bansang Malaysia, inaangkin ng bansang ito ang bahagi ng tubig na nasa Peninsular Malaysia at East Malaysia. Subalit hindi gaanong nagiging agresibo ang bansang ito sa pagkontra sa China dahil napag-alaman noong taong 2020 na 22.69% ng populasyon ng Malaysia ay pawang mga Chinese. Malaki din ang impluwensya ng China sa ekonomiya ng Malaysia. Inaangkin din ng bansang ito ang ilang bahagi ng Spratly Island na bahagi umano ng kanilang EEZ o Exclusive Economic Zone. Pinagpipilitan nila na ito ay bahagi ng kanilang teritoryo. Tulad din ng Malaysia, ang Brunei ay hindi din gaanong nakikipagkomprontasyon sa China pagdating sa agawan ng teritoryo sa South China Sea kahit na ang 9-dash line ng China ay halos sakop na ang ilang bahagi ng katubigan ng Borneo. Para sa bansang ito, mas mahalagang pangalagaan ang relasyon nila sa bansang China lalo na at malaki ang nagiging tulong nito para sa kanilang ekonomiya. Ang tanging inaangkin ng Brunei na dapat umano ay sa kanila ay ang Luisa Reef kahit na hindi pa din sigurado ang ilan kung isa lamang itong bato o isang isla. Ayon sa Brunei, kailangan naman resolbahin ang pag-aagawan ng teritoryo sa South China Sea sa pamamagitan ng multilateral approach. Noong taong 2018, may mga nagsasabi na inabandona na ng Brunei ang kanilang claims sa teritoryo matapos silang bigyan ng pondo para sa isang proyekto ng kanilang bansa. Pero may mga nagsasabi din na hindi talaga masyadong nakatuon ng pansin ng Brunei sa pakikipag-agawan ng teritoryo. Sa totoo lang ay napakahirap naman talagang magkaroon ng solusyon pagdating sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Lalo na at ang ilan sa mga bansang sangkot dito ay hindi talaga sumusunod sa tamang proseso. Pero ayon sa mga dalubhasa, may mga maaaring sundin ang mga bansang sangkot dito upang ito ay masolusyonan. Una, ang tamang pagsunod sa international law. Ang pagsunod dito, partikular na sa UNCLOS na siyang nagpapatupad ng tamang pagkakahati ng mga soberanya at nasasakupan ng mga bansa pagdating sa karagatan. Pangalawa ay ang pagpapatupad ng arbitration ruling na kung saan pinawalang bisa ng desisyon na ito na walang batayan ang mapa ng China sa kanilang ipinagpipilitan sa South China Sea. Problema nga, hindi nga ginagalang ng China yung desisyon ng arbitral ruling. At hindi nila ginagalang yung itinakda ng UNCLOS na 200 nautical miles. So hindi nila yan pinapansin basically. So sino ba dapat ang magpapatupad? Inalam ko na rin yan mga utol, yung paano ipapatupad ng United Nations yung sanction ng sa mga lalabag do sa itinakda nila. Ito ay parang na lamang ethics na lamang. Okay? Kumbaga ang mangyayari, kahiyaan na lamang. Dapat mahiya na yung China kasi isa sila sa pumirma. Ngunit baliwala sa kanila yung kahihiyan na yun. Okay? Kaya yun rin yung may reason kung bakit walang kumakampi sa kanila pagdating dito sa agawan ng teritoryo. Bagkos, karamihan ng halos lahat ng bansa ay sa Pilipinas nakakampi at sumisimpatya.
Sa madalit sabi, pagdating ng tamang oras na kung magkakaroon man ng karagdagan tensyon yan, mawawalan ito ng kakampi itong China. Pero sa sa lakas rin ng impluensya ng China sa usaping economics, talagang yung iba nagsasawalang kibo na lamang. Pero yung mga superpower na bansa, alam naman natin, napakaraming kumakampi sa atin at kumukundi na sa China. Ano bang gusto nila? Paano yan titigil? Gera na lang ba? Ano sa palagay nyo? Tuloy na natin. Pangatlo, yung pakikipagnegosasyon ng Code of Conduct. Daan eh. Ang pagkakaroon nito ay makakagawa ng mga rules at regulations upang maayos na mapag-usapan ang tensyon sa rehiyon. Pang-apat ay ang mas maayos na pakikipagdialogo at pag-uusap. Dahil dito ay mas magkakaintindihan ng bawat bansa at siguradong maiiwasan ang kung anumang mga pisikalang mangyayari sa hinaharap at sa Pero ilang beses na tayo na ipag-usap sa kanila no? Hindi na nadadaan sa dialogo. Yun ang problema May pag-usap, okay yung pag-uusap pero wala naman tinutupad. Tapos pagkatapos, mambubuli na naman yung Coast Guard nila. Diba ilang beses na nangyari yan? Paulit-ulit. Kaya nagsawa na rin yung mga senador natin. Diba ayaw nang maniwala sa kanila? Kahit ako, ayaw nang maniwala sa kanila. Kung gusto ko, kung sakali, pag nag-usap, umalis sila sa teritoryo natin. Tapos ang usapin. Doon ko lang malalaman na sila'y tumutupad sa napag-usapan. Pero may mas malalim po yan dahilan. May mga mas malawak pa. Okay na hindi natin nalalaman. kasalukuyan. Panglima yung pakikisama ng mga stakeholders. Ang mga stakeholders tulad ng mga bansang Japan, Amerika, Australia at European Union na may malaking interes sa seguridad pagdating sa kalakalan at iba pang mga aktibidad sa karagatan ay dapat na magkaisa upang masolusyonan ang tensyon sa karagatan. Kailangan na maintindihan ng China na hindi lamang sila ang may karapatan sa mga yamang dagat na nasa South China Sea. Kaya ang paggamit at pag-manage dito ay dapat na base sa principles of equity, sustainability at kooperasyon. Pero hindi ito sinusunod ng China at pinipilit pa rin nila ang kanilang soberanya sa South China Sea at ito ang dapat na pigilan at pagkaisahan ng maraming mga bansa. Pag pinagkaisaan talaga ng maraming bansa itong China, titigil din naman to Yun nga yung economic sanction kung tawagin. Ibo-boycott yung produkto nila, hindi sila makakapag-angkat, hindi sila makakapag-export and export ng products nila. O magiging secluded sila, mga utol, isasara yung mundo sa kanila. Kawawa tong bansa na to. Kaya lang, ang kawawa talaga dito yung mga mamamayan nila. Hindi naman nila atraso yun atraso ng kanilang gobyerno. Pinamaganda talaga magbago yung isip nitong China. Pero kailan, di ba? Anong magpapabago ng isip ng China sa claim nila sa South China Sea? Gera na lang? So anong masasabi nyo mga utol? So hanggang doon lang muna. Hindi na natin tatapusin. Pero a good point yung sinasabi ni Kasaysayang Pinoy. Tama naman lahat yun. Pero bukas naman ng Pilipinas o ang iba pang mga bansa sa lahat ng posibilidad para maayos yung issue na yan o sigalot na yan na nangyayari dyan sa ating mga katubigan. Kahit ang Pilipinas ay ready pa rin makipag-usap sa China, ngayon ang tanong na lamang kung sila ba ay tutupad. Okay, mga utol, so ano masasabi nyo? Pa-comment na lang, hanggang doon lang muna. Maraming salamat Kasaysayang Pinoy, maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles, in behalf of the Real South Production. Okay, nagpapasalamat sa wala sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.